concerned about the First Lady, Yusek. Mm. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Yung tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video, sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yun. So yun na, sabi nga niya wala katotohanan daw dahil dumating na nga si First Lady Lisa Marcos. Ang problema nito, may isang Bisaya na taga LA na nakadiscovery ng pangyayari na malapit lang kasi yung place daw nila doon sa hotel na pinangyarihan ng pagkamatay di umano. So ayun, pakinggan natin. Bisaya lang siya pero ita-translate lang natin sa Tagalog. Subukan natin i-translate. Pero Bisaya siya, katulad ko Bisaya. Bisaya ni Bay. So ayun, patuloy natin. Pakinggan natin yung sinasabi ni Dane Chase. Courtesy to Dane Chase. Yung nakabis sa LA. Unsa daw? Unsa ingon? Ingon siya pag Sabi niya, unsa daw? Anong sabi? Unsa daw? Unsa ingon? Sa Tagalog niya is ano daw? Anong sabi? pizza G's, so Lunes pizza G's, di ba? So Monday pizza cheese, di ba? Sabi niya, so Monday pizza cheese, di ba? So Monday pizza cheese. Kiba pa mo nga nakita ng patay nga lawas pizza otso sa pagsabado? So ang sabi niya, alam niyo ba na nakita yung patay na katawan is pizza otso or pizza otso na Sabado. So posible daw. Ha? So guni-guni lang to sa mga tao diri nga nagkagubot diha, diri man hitabo, duol man kini sa mga Beverly Hilton. So ang sabi niya, guni-guni lang ba daw ng mga tao dito na pizza otso nangyari yung pagkamatay, kaguluhan diyan sa Beverly Hilton. Oh. Nagkagulilang man ang mga tao diha, na mga fight. Nagkagulyang means nagkagulo. Yun yung Tagalog sa nagkagulyang. Lalong kay ang Bisaya. Malalim yung Bisaya niya. Nagkagulyang. Ibig sabihin nagkagulo. Alas 11 pa lang sa udto, ay alas 11 pa lang sa hapon. So 11 pa lang daw so mali siya, 11 pa lang ng tanghali daw ang sabi niya, pero 11 is AM pa yan, is umaga. Nagkuha na nagkagubot na sila diha kay mo lagi na palga nila nga naipatay nga lawas. So nagkagulo sila doon dahil nakita sila na patay na katawan. Kultianta mo ha, diri man good diri sa County of Los Angeles. Lahi kini sa Pilipinas ini mo pili mabayaran. So iba daw ang mga tao diyan sa LA, sa Los Angeles kaysa Pilipinas. Ang mga tao daw diyan sa LA hindi mo kayang bayaran. Ha? Di niyo pwede ma-bribe ang mga authorities dire. So, og kamo part mo sa entourage na namatay sa entourage. Sa tan-aw ninyo, i-let go mo sa syudad without going through an investigation. So sabi niya, kung kayo part ng entourage tapos may nangyaring krimen, sa tingin niyo ba daw pakakawalan kayo ng otoridad o ano pagkatapos ng krimen? So yun yung ibig niya sabihin. Pizza Otso namatay. O di pa pauli mo Pizza G's? Pizza Otso daw namatay, tapos pinapauwi ba daw ng Pizza G's? Sabado o Domingo walay offices, di pa pauli mo pag Lunes? So ang ibig niyang sabihin, imposible talaga daw na makauwi si Lisa Marcos dahil Sabado daw nangyari, walang office yung Sabado at saka Linggo. So imposible daw na makauwi si First Lady ng Lunes. Yun yung ibig niyang sabihin. Sa tanaw ba ninyo, inana ninyo kabugo ang inyong tanaw sa mga Pinoy?
Sa tingin niyo ba daw ganito na ba daw kabubo yung mga Pinoy? Ingana na ba gyud daw ang pagtanaw? So sa Tagalog, sa tingin niyo ba ganyan na kabubo ang mga Pinoy? So pinapatungkulan niya diyan si Claire, yung sinabi ni Claire. So si Claire yung pinupunton niya diyan. Grabe mo maka-underestimate sa mga Pinoy, oy. Sobra daw kasi maka-underestimate sa mga Pinoy. Huwag niyo daw kasi i-underestimate yung mga Pinoy. Parang iniisip niyo sobrang bobo na ng mga Pinoy. Inanan yung kabugo yung tanaw na mo? Part sa imong entourage, namatay ang part sa imong entourage. Usa nila. Sabado, pizza utso. Hmm. Sabado, Domingo, wala opisina. Pagkalunes, sa tanaw ninyo, papaulion mo? Without So ang sabi niya, ibig niya sabihin, nung March 8 namatay, may namatay. So ibig bang sabihin, March 8 Sabado, kinabukasan ng Sabado, susunod na araw, Linggo. Sa tingin niyo ba pwedeng papauwiin yung involved doon? Hindi ibig sabihin involved, yung part ng entourage, may namatay, siyempre iimbestigahan lahat. So pwede ba talaga na pauwiin na sila sa Lunes? So iniisip niyo ba na bobo kami? Yun yung ibig niyang sabihin. Yung patungkol ito sa sagot ni Claire. going to an investigation, unya pag yun, pito ka oras pag yun later before ninyo gikuan, gi-report. So, pero Pagkatapos nun, 7 hours nyo pa inireport na may namatay sa entourage bago nyo inireport. Concerned about the First Lady Tangina who's na. sick. usa nila. Sabado, pizza utso. Hmm. Sabado, Domingo, wala opisina. Na-cancel kasi yung video natin kaya balik na naman tayo. Pagkalunes, sa tanaw ninyo, papaulion mo? Without going through an investigation. Unya pag yun, pito ka oras pag yun later before ninyo gikuan, gi-report sa authorities. So 7 hours pa pala bago nila inireport na may namatay doon sa entourage, doon sa kwarto. So sa tingin ba daw natin pakakawalan tayo parts ng investigation na pakakawalan agad tayo ng Lunes at nakauwi na si First Lady dito sa Pilipinas? Yun yung ibig niyang sabihin. Inanan niyo kabugo yung tanaw sa mga Pinoy, no? Ganyan na ba daw talaga kabubo ang tingin niyo sa mga Pinoy? So pinapatungkulan niya ito sa sinabi niya. Ito yung debunk niya sa sagot ni Attorney Claire. Ito yung mga debunk niya. Nya papuspos pa jud mo karon og kanang kuan kanang nana sa Pilipinas. Unya obvious pag gid kaayo nagtuog bugo gyud yung tanaw sa Pilipino kay So nagpo-post pa nga daw yung Malacanang ng nandito na sa Pilipinas itong kuan, First Lady. So nabubuhan na daw talaga ang nabubuhan na ba daw talaga kayo sa mga Pinoy para maniwala nyo. Tapos may concern pa siya tungkol sa pagka-edit. Parang pinapatunog niya na edit yung kuan picture. dagto mo di na ma-search yung mga picture yung gipang post puros man ang mga throwback. Yun na nga daw, mga throwback daw yung pinupost na picture ni First Lady. Puros throwback. Walay recent. Throwback Thursday day? O kasabot. Sa Hindi daw siya makaintindi. Yun ibig sabihin ng wakasabot, hindi siya makaintindi. una siguro pwede ninyo mailad ang inyong papa siguro sa una pwede itong mailad ang mga tao kaya wa pa man to internet karon na alam mo ko internet. So nung araw daw, pwede pa mailad yung mga tatay natin dahil wala pang internet. So ngayon daw, mahirap na daw dayain ng mga Pinoy dahil may internet na. Mas aware na tayo sa internet, sa mga online, mga social media. So hindi na daw ganun kadaling lutuin ang mga Pilipino kumpara sa dati. You can literally look everything up in the internet. Alkansi, luoy kay mga Pinoy doon kay alkansi kayo kay ano total blackout yun sa kuwagya media sa news. So sabi niya, kawawa daw yung mga Pinoy dahil total blackout daw ito sa news. Ibig sabihin sa mainstream media, total blackout daw itong nangyayari kay FL siguro.
na ako'y na-receive nga mga messages nga di daw nila kuno ma-search ang kanang kuan kuno mga news diri sa dili na nako sala ngano dili nyo ma-search kay gi-block man diha tanan sa inyong kuan at So, may nag-text daw sa kanya na hindi daw nila ma-search yung kay pangyayari doon sa nangyari sa LA. Hindi daw nila ma-search sa Pilipinas. So, yun na nga. Yun ang ibig niya sabihin na totally blackout daw ito sa media. administrasyon ng mga news. Nasa Hollywood, LA. So, Gidetalye sa pagkakaintindi ko, sa LA, matunog na yung balita na yan, pero dito sa Pilipinas is totally blackout. Yun yung ibig niyang sabihin. dito. O sa nahitabo ni Paulo. Na ma-search na ninyo sa kanang kuan sa Los Angeles medical examiner. Ma-search ninyo ang panganiya dito. So, pwede pala nating ma-search daw yung pangalan ni Paulo Antoco, kung anong medical record niya doon sa LA. Pwede pala ma-search daw. So, dito sa Pilipinas wala, hindi daw ma-search. Grabe ka bakakon. Nakabantay mo sa Grabe ka bakakon, meaning is sobrang denial daw, sobrang denial or grabe king pangluloko. Grabing pangluloko, grabe ka bakakon, grabing pagsisinungaling, yun yung grabe daw ang pagsisinungaling. So ang pinupunto niya diyan talaga sa sinasabi niya yung unang video na sagot ni Claire, yun yung niya, punto niya dito. mga post ni Lisa, bisa tan-awa ang comment section. Daghan mo na, we're happy you're back. Pero tan-awa, tagsa-tagsaan ninyo ang mga comment section, ang mga tao nga nag-comment. Puros fake account. So ang ibig niyang sabihin, ang dami sa mga post daw ni First Lady Lisa, may nag-comment doon na we're happy that you're back, pero kung titingnan mo daw yung accounts na nagko-comment ng we're happy you're back is mga fake account daw. So yun yung ibig niyang sabihin. Kung alarma ana, puros fake account ang gipang post. Ang mga So hindi pa daw tayo na-alarma dito dahil puro daw fake account yung nagpo-post. kang comment, puros fake account. Dapat mo maalarma ana yung kuan gobyerno diha. So it's time. So dapat daw tayong maalarma sa gobyerno natin dito sa Pilipinas. Nasa LA kasi siya, nakabase siya sa LA. So ang ibig niya sabihin, dapat maalarma daw tayo dito sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil nga daw sa yun, matinding pagsisinungaling. Kamo ba mga Pinoy ay mo pagbugo-bugo uy. Panahon na. Tayo daw mga Pinoy, wag daw tayong magbubububuhan. Ayaw mo pagbugo-bugo uy. Bisaya gini siya, pure Bisaya gini siya. Kaya tayo daw mga Pinoy, wag daw tayong magbubububuhan. Ibig niya sabihin, wag tayong magbububuhan, mamulat natin ang ating mga mata at isip. Panahon na, grabe ilang pangilad sa mga Pinoy. Ako usa ko sa mga nailad. Sunan mo, So, nailad means naloko. Grabe na daw yung panluloko nila. At isa daw siya doon sa naloko ng administrasyon. sa katong kuan ha, pag daga ni Bongbong Marcos, usa ko sa mga tao nga nagkuan, nangaway gid ko. So isa pala to siyang supporter ni PBBM dati. So isa daw siya sa nagsuporta kay PBBM at kung may nakita ka, mabasa daw siyang comment na gano'n is inaaway pangaraw niya. Ito yung pinapatunog niya. Di ako mangaway sa mga tao kay ganahan di ko makadaog sa Bongbong Marcos. So gusto talaga niyang manalo si Bongbong dati dahil solid supporter talaga siya sa kay Bongbong. Inaaway nga raw niya yung mga basher dati. Usasad ko sa mga tao nga nagpakaon po sa mga tao nga mga supporter nga tunga nagrally. Nagpakaon ko uy. So gumastos din pala to dahil yung mga supporter daw noon dati ni PBBM ay pinapakain daw niya, so gumastos siya. So grabe talagang pagsuporta niya sa PBBM dati. Nagpapiling ko. Kaya ganahan ko makadaog sa Bongbong Marcos. Nga karon Gusto siyang manalo. Pabatak-batak wala na man So sa kagustuhan niyang manalo, nagpa-feeding siya, pakain siya sa mga supporter
sa kagustuhan niya manalo si BBM, pero ngayon daw nag-ano, nag-iwiwi na daw. Uy, mga kapapangig, Hmm. undangin na ninyo eh. So tigilan na daw natin. Mga Pinoy, panahon na nga tangtangon na siya sa opisina, panahon na nga ibalik nato ang atong rights as Pinoy. So tanggalin na daw natin ang mga gobernong ganyan, tapos panahon na daw para ibalik natin ang ating rights as a Pinoy. Ay mo pailad na, grabe kayo pangilad ninyo. So wag na daw tayong paloko, wag na tayong pauto. So ayaw na magpailad. Ayaw na magpailad, uy. So wag na daw tayong magpauto. So grabe. So medyo neutral pa tayo dito dahil hindi natin alam kung totoo to o wala naman talaga tayong personal na knowledge na ganito na ang nangyari talaga. So atin pinapaintindi ko lang sa inyo kung anong ibig niyang sabihin sa mga Tagalog diyan ng part ng Luzon na hindi makaintindi sa Bisaya. So yun yung ibig niyang sabihin. Dahil Bisaya ako, naintindihan ko yung sinasabi niya. So iwan ko lang tong taga saan to, sa Cebu ba to or sa Mindanao. Pero ngayon nakabase siya sa LA. So may posibilidad na totoo yung sinasabi niya.